Sa video ito ituturo ko sa inyo ang step-by-step at tamang pag-apply at pag-submit ng mga supporting documents sa pag-a-apply ng SSS Maternity Benefit Application or MAT2. Kaya tara, samahan nyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So ngayon diretso na tayo dito sa homepage ng ating SSS online account. So dahil sa gusto nating mag-submit ng documents para sa ating maternity application or tinatawag na MAT2, so make sure lang guys na nakasubmit na kayo ng MAT1 or yung maternity notification. So kailangan nyo mag-submit muna ng MAT1 para ma-notify sa SSS na buntis kayo. So ngayon proceed na tayo dito sa maternity benefit. So i-click lang natin ito. At pagkatapos makakapasok na kayo dito sa maternity benefit. So kung nakikita ninyo, yung unang makikita nyo talaga dyan is yung maternity notification or yung tinatawag na MAT1. So kagaya sa akin guys, kung nakikita ninyo dito sa inquiry, may nakalagay na submitted. So nakasubmit na ako ng maternity notification or yung MAT1. So bali noong February 13, 2025 pa ako nakasubmit ng MAT1. So kung nakapag-apply na kayo ng MAT1, pwede na kayong mag-proceed sa MAT2 or maternity application. And by the way guys, kung hindi pa kayo nakapag-apply ng MAT1 or maternity notification, may video po kung ilalagay sa description box, hanapin nyo na lang po, baka makatulong po yun sa inyo. So ngayon, proceed na tayo dito sa maternity application. So i-click lang natin ito. After that, mapupunta na tayo dito sa SSS maternity application or yung tinatawag na MAT2. So dito kailangan nating mag-apply. Pero bago tayo mag-apply, may nakalagay dito na dapat meron na kayong bank account or e-wallet na nakaregister sa inyong disbursement account. Kasi kung wala pa kayong active na bank account or mga e-wallets na nakaregister sa inyong SSS online account, may makikita po kayong ganito dito sa baba na wala pa daw kayong na-register na bank account or e-wallet sa inyong disbursement account. So para sa mga nagtatanong, para saan daw yung bank account or e-wallet na ipapa-enroll sa disbursement? So bali doon po ihuhulog yung pera na makukuha ninyo sa maternity. So pwede pong gumamit kayo ng bank account or GCash, Paymaya, ganyan, pwede po yan. And by the way guys, kung gusto niyo mag-enroll ng disbursement account, may videos na po kong ginawa kung paano mag-enroll ng bank account or mga GCash ganyan. Ilalagay ko na lang po yung link sa description box para madali niyo pong makita. Pero kung meron na kayong bank account or e-wallets na nakaregister sa inyong SSS disbursement account, ganito na po yung makikita ninyo. So, pwede kayong mag-fill up dito, ilagay nyo po yung date of delivery ninyo. Tapos, number of pregnancy ninyo. So, kayo nang bahala kung kailan kayo nanganak, tapos pang ilang anak nyo na po yan. So take note guys, may reminder dito, filing date must be within 10-year prescripted period from the date of delivery. Maging miscarriage, emergency, termination of pregnancy. Pwede po yan, basta 10 years. At dapat meron kayong hulog ng at least 3 months sa inyong qualifying period. At kung nalagay nyo na yung date of delivery tapos yung number of pregnancy, click nyo na po itong next. At pagkatapos, mapupunta tayo dito sa pagpili ng type of delivery. So kayo nang bahala kung live childbirth, miscarriage ba, stillbirth. So kayo nang bahala kung ano yung type of delivery ninyo. So kagaya niyan, live childbirth yung pinili ko. Tapos dito, kayo nang bahalang pumili kung solo parent kayo, i-click nyo na lang po itong solo parent. Tapos kung meron kayong na-click na allocated leave credits, doon ito makikita sa maternity notification or yung MAT1. Kung meron kayong inallocate sa leave credits inyo, i-click nyo na lang po ito. Pero kung wala, wag nyo na pong galawin yan. At pagkatapos dito naman tayo sa baba sa disbursement account. So kung marami kayong bank account or e-wallets na nakaregister sa inyong SSS, marami kayong makikita dyan. Pero sa akin, GCash lang yung nakaregister. Kaya ito lang yung pipiliin natin. Sa mga nagtatanong kung pwede ba ang GCash sa maternity benefit, yes po, pwede siya sa salary loan at calamity loan lang, hindi pwede ang GCash at mga Paymaya, yung mga e-wallets na yan. At pagkatapos dito naman tayo sa baba, already separated from employment.
So bali dito talaga kami nagdalawang isip ng partner ko kung ano yung ilalagay. Pero based sa experience ng partner ko, siya ay voluntary na nagbabayad kay SSS. Kasi matagal siyang tumigil sa pagtatrabaho. So dito ang nilagay niya, hindi na niya nilagyan ng check itong already separated from employer. So bali hindi na namin nilagyan ng check yan. Take note guys, voluntary po yung partner ko na naghuhulog. So based talaga ito sa experience ng partner ko. So way back 2011 pa siya last nakapagtrabaho. So ngayon naghuhulog na lang siya as voluntary kay SSS. So itong already separated from employer, hindi na niya ginalaw ito. So nag-proceed na lang kami, click lang namin itong next. At pagkatapos mapupunta na kayo dito sa pag-upload ng supporting documents. So sa part natin guys, ito yung pinakamahirap sa pag-a-apply ng maternity benefit. Kasi dapat klaro lahat yung mga details na ipapasa ninyo at nababasa po kapag zoom in nila. So alam ko ngayon nagtatanong kayo kung ano-ano yung mga supporting documents na kailangan ninyong ipasa. So ito guys, based sa aming experience, yung pinasa lang namin ay yung live childbirth at yung resibo na galing talaga sa City Hall. Yes po, tama yung rinig ninyo. Yung dalawa lang po na supporting documents ang sinubmit namin. Pero ngayon alam ko magtatanong kayo, paano ko ginawang isubmit yung dalawang supporting documents, iisa lang yung pwedeng isubmit kay SSS. So bali ganito po yung ginawa namin. Sa kabila is yung Certificate of Live Childbirth. Tapos sa gilid naman is yung resibo na galing talaga sa City Hall. So bali ang ginawa namin, pinagtabi namin ang dalawang supporting documents na ito. So take note guys, dapat malinaw talaga yung pagka-picture. So kung magte-take kayo ng picture, dapat itry niyong i-zoom in, zoom out kung nababasa ba yung pinakamaliit na letra dyan sa pag-take ninyo ng picture. Kung gusto niyo mas malinaw, advice ko sa inyo kung cellphone yung gamit niyo, pwede kayong gumamit ng cam scanner na application. Pero hindi po yan sponsored guys ha. Based lang sa aming experience, cam scanner na application yung ginamit namin. Pinagtabi namin yung dalawang supporting documents tapos pinicturan. Pero kung gusto niyo naman, picturean nyo isa-isa yung mga documents na yon tapos i-collage nyo. So kailangan nyo pa rin ng application para mapagtabi nyo yung dalawang supporting documents na iyon. At may isa pa, pwede nyo pong ipascan yan. Mas maganda ipascan para mas malinaw din. Pero kung cellphone lang yung gamit niyo, mas maganda picturean nyo gamit yung cam scanner na application para mas luminaw pa yung kuha. So ganito lang po yung ginawa namin. And by the way guys, advice ko sa inyo, mas maganda ipangalan sa inyo yung OR or resibo na galing sa City Hall. For example, relatives niyo or asawa or partner ninyo yung nag-isikaso ng live childbirth. Sa pagbabayad ng resibo, dapat mas maganda talaga sa inyo nakapangalan yung resibo para magkatulad yung pangalan doon sa mother, sa SSS at yung sa resibo. At may chance na malaki yung approval talaga ni SSS. So ulitin ko guys, ganito lang yung ginawa namin, pinagtabi namin tapos pinicturan. At gumamit kami ng application na cam scanner sa pagpicture at yun na po yung sinubmit namin. At kung may picture na kayo, dapat i-click nyo na po itong drop file here or click here to upload. At pagkatapos hanapin nyo na lang po yung picture na i-upload ninyo. At pagkatapos ninyong ma-upload at may makikita na kayong ganito na may check na, so pwede na po yan. Basta make sure lang klaro at nababasa lahat ng mga details doon. At kung okay na, i-click nyo na po itong next. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa step 3 ang pag-review. So makikita nyo po dito yung number of days tapos yung estimated amount of benefit. So scroll down nyo na lang left and right, makikita nyo na po yan. At pagkatapos kung okay naman lahat at na-review nyo na, i-click nyo na po itong box katabi ng I certify para ma-checkan. At pagkatapos kung may check na, scroll down lang natin yan pababa at basahin natin lahat yung mga nandyan. At kung wala naman problema at agree naman tayo, punta na tayo dito sa pinakababa at i-click lang natin itong next. At pagkatapos may makikita kayong ganito na successful daw yung pag-submit ninyo ng maternity benefit application. So merong date dito tapos merong transaction number. So screenshot nyo na lang po to at pagkatapos mag-antay daw kayo ng 12 calendar days.
And then mga ilang minuto lang may na-receive na akong email na kagaya nito na successful na daw yung pag-submit ko ng maternity benefit application. So bali June 9 ako nag-apply tapos na-approve yung application ko kasi may nag-email sa akin bali June 19. So kung susumahin kasi holiday yung June 12, nasa 7 working days yung application ko bago na-approve. Pero may iba nakikita ko pagkapasa nila ngayong araw na to, kinabukasan na approve kaagad yung sinubmit nila. So baka depende yan sa schedule ng approval ni SSS. So bali sa akin 7 working days lang at may na-receive na akong email na kagaya nito na approve na yung application ko. At sa mga nagtatanong kung ilang araw bago pumasok yung pera sa disbursement account ninyo, pwede nyo pong makita yan dito. I-click nyo na lang po itong notification. At pagkatapos may makikita kayong ganito, i-click nyo na lang po itong maternity. And then may makikita po kayong ganito. So date approved June 19, tapos yung amount makikita nyo po dyan, kagaya sa akin 70,000. Then may nakalagay dito sa baba, the benefit will be credited to your nominated disbursement account within 5 to 7 working days. So mag-aantay kayo ng 5 to 7 working days bago pumasok yung pera. So bali yung sa amin guys, June 19 na approve, Thursday yon. Tapos pumasok yung pera June 23, Monday. So bali 2 working days lang pumasok na yung pera sa disbursement account namin. So ganito yung text na na-receive namin galing kay GCash. So nakatanggap kami ng 70,000. So yun na nga, pag-check namin sa GCash account ng partner ko, may 70,000 na nga pumasok talaga sa GCash account niya. So ganun lang po kadali mag-apply ng SSS maternity benefit.